81 hanggang 100. Hindi natutong, magmaneho. Nagulat si Ella sa narinig. She rolled her eyes and said, kung ganoon, bakit hindi mo ito ipagpalit sa ibang motorsiklo na may ibang kulay? Hindi ka ba nahihiya na sumakay ng pink na motorsiklo? Hindi ko binili itong motorsiklo. Stacy gave it to me. Nagkibit balikat si John. Si Stacy ay hindi basta-basta magreregalo ng mga bagay sa mga lalaki. Iyon ang uri ng pagtrato na hindi kailanman aasahan ng sinumang tao, kaya makatuwiran para kay John na kumapit ng mahigpit sa motorsiklo. Ito ang nagpapaliwanag. Biglang natauhan si Ella at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit si John magkakaroon ng ganoong kakulit na motorsiklo. Ano ang kinalaman ng kulay ng motorsiklo ko sa iyo, Miss Summers? Bakit ka nakatutok dito? Curious na tanong ni John, iniisip kong nagalit ba sa kanya si Ella tungkol dito dahil wala na siyang magandang gawin. Kasi kaya kong gawin lahat ng gusto ko. Sino ka para pigilan ako? Isang pamumula ang lumitaw sa magandang mukha ni Ella at tinitigan niya ng masama si John bago tumalikod at mayabang na lumayo. Kung sino pa man ang nasa katayuan ni John, hindi na sana niya ito pinansin. At nakialam sa kanilang mga gawain. Si John, gayunpaman, ay iba. Ang John na nakilala niya mula kay Stacy ay naging isang malakas at dominanteng lalaki, at nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa kanyang isipan. Ang pagkakita kay John na nakasakay sa isang pink na motorsiklo na mangkad sa buong lungsod ay napakalaki ng kaibahan sa kanyang imahe sa kanya, na hindi angkop sa kanya. Totoo yata ang sinasabi nila na mahirap intindihin ang mga babae, bumantong hininga si John at iiling-iling ang kanyang ad habang naglalakad patungo sa office building sa likod ni Ella. Habang naglalakad sila sa lobby, may malakas na paggalaw mula sa likuran. Nagtataka namang tumingin si John sa kanyang likuran at nakita niya ang isang makisig na binata na nakasuot ng suit at leather na sapatos na buong pagmamalaki na naglalakad mula sa labas. Ang binata ay mga 27 o 28 taong gulang. Sa kanyang matangkad at gwapong figure, masasabi ng isa sa unang tingin na siya ay isang piling tao sa mundo ng negosyo pati na rin ang isang napakahusay na kabataang talento. Nasa likuran niya ang dalawang katulong na lalong nagpalakas sa kanyang kahangahangang aura. Ito ay malapit na sa oras na ang mga tao ay papasok na lahat, at mayroong isang walang katapusang daloy ng mga empleyado sa kumpanya na nag-orasan. Tingnan mo, si Mr. Deval mula sa departamento ng pagbebenta. Napakaganda ni Mr. Deval. Guwapo siya, bata, at napakaraming potensyal. Single pa rin siya. Iniisip ko kung sino ang magiging maswerteng babae niya sa darating. Hindi ba obvious? May bagay si Mr. Deval para kay Miss Summers at sinisikap niyang makuha ang puso nito sa loob ng mahigit 1 taon na. Si Miss Summers ang tanging babaeng makakapantay sa kanyang prestihiyo. Oo. Perfect match sila. Maraming babaeng empleyado ang napalingon sa binata. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa paghanga at halos ang kanilang mga mag-aaral ay nagiging maliliit na puso. Ang Elegante Group ay isang kumpanya ng kosmetiko na may malaking bilang ng mga babaeng empleyado, kaya isang mahuhusay na kabataan. Lalaking katulad ni Michael Deval. Isa siyang Prince Charming sa mata ng maraming babaeng empleyado. Tik. Ano bang kaguluhan sa kanya? Malayo pa siya para makasama si Ella. Hindi natuwa ang ilang empleyadong lalaki dahil ang tingin nila kay Ella ay isang anghel at naisip nila na si Michael W. Gayunpaman, ang mabubuting lalaki ay hindi dapat makipag-away sa mga babae. Hindi alintana kung gaano sila kalungkot, mas alam nila kaysa sa mga babaeng kasamahan sa mata. Ella. Hintayin mo ako. Natuwa si Michael nang makita si Ella sa unahan. Mabilis siyang lumapit sa kanya para pigilan silang dalawa ni John. Mr. Deval, maaari mo bang maging mas mahusay at tawagin ako bilang Miss Summers? Ikaw at ako ay malapit, alam mo. 82. Ipinahayag ni Ella ang kanyang sama ng loob. Ang Elegante Group ay kasangkot sa negosyo ng fashion, kaya maraming mga maliliwanag at kaakit-akit na kabataang babae sa loob ng kumpanya. Na si Ella ay maaaring tumayo mula sa karamihan at kilala bilang pangalawa ang pinakamagandang babae sa kumpanya ay isang patunay ng kanyang kahusayan sa lahat ng aspeto. Sa pamamagitan lamang ng kanyang hitsura at kagandahan, kakaunti ang mga tao na maaaring malampasan siya sa buong Palanan City.
Napakalayo pa rin ni Michael sa kanyang tangkad. Higit sa lahat, ang kagustuhan ni Ella sa mga lalaki ay nakahilig ng husto sa dominante at mapanindigan na uri. Si Mike Hale, sa kabilang banda, ay isang pretty-faced na individual na hindi sapat na lalaki para sa kanya. Ang mga baboy ay malamang naaakyat sa langit bago siya maakit kay Michael. Oo, syempre, awkward na ngumiti si Michael. Napasulyap siya kay John, na tumabi kay Ella, at nagbago ang expression niya nang may maalala siya. Hindi ba ito si Mr. Walker mula sa departamento ng presidente? Nagulat si John dahil hindi niya inaasahan na malalaman siya ng isang executive ng kumpanya sa kabila ng 2 araw lang siya sa kumpanya. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Duvall. I'm that same John Walker from the President's Department, ngumiti si John at inabot ang kamay para makipagkamay kay Michael. Hindi ako masaya na makilala ka. Ngumisi si Michael at hinampas ang braso ni John. Natigilan at natarante si John. Iniisip niya kung nakakasakit ang alinman sa kanyang mga aksyon. Michael upang magtamo ng gayong pag-alit na reaksyon. Ella, mahigit 1 taon ko nang sinusubukang makuha ang puso mo, at alam mo namang totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko lang maintindihan kung ano ang nakakaakit sa kanya. Mukha siyang bumpkin ng bansa. Hindi siya kasing gwapo ko, and he's far behind me in terms of competency and talent. Bakit ka maa-attract sa kanya? Anong meron sa kanya na mas magaling sa akin? Tinuro ni Michael si John. Puno ng matinding galit ang kanyang mga mata na para bang kakainin niya si John. Sa totoo lang, hindi masama si John sa lahat ng hitsura at desenteng kaakit-akit. Maaaring hindi siya gaanong kapansin-pansin sa unang sulyap, ngunit ang kanyang hitsura ay makikita mo sa bawat isa. Dumaraan na sulyap. Siya ay nagtataglay ng isang mayamang lakas ng lalaki pati na rin ang isang kakaibang alindog kabaitan at banayad na sa. Gayunpaman, hindi siya kapansin-pansin tulad ni Michael dahil sa kanyang balingkinita na anyo at medyo payak na damit. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Michael? At sino ang nagsabi ng kahit ano tungkol sa pagkahulog sa kanya? Bumaba ang ekspresyon sa magandang mukha ni Ella, at hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari kay Michael nang sabihin niya ang mga pangungusap na iyon. Tama na. Itigil mo na ang pagtatago nito sa akin. May mga alingaw-ngaw saan man sa kumpanya na ang bagong lalaki na ito mula sa departamento ng presidente ay iyong kasintahan. Sinasabi mo ba sa akin na peke ang lahat? Sabi ni Michael na may maasim na ekspresyon at nakaramdam ng sobrang sakit. Ano? Siya. Ang aking kasintahang lalaki. Bakit wala akong alam tungkol dyan? Natigilan si Ella. Kawawa si Michael. Sa puntong iyon, napagtanto na ng lahat sa kanilang paligid kung sino si John, at marami na sa kanila ang nakarinig tungkol sa tsismis kina John. Matapos makita ang eksena sa kanilang harapan, lahat sila ay nagsimulang magbulungan. Kaya si John iyon mula sa departamento ng Pangulo. Sinabihan ako na boyfriend siya ni Miss Summers at yun. Siya ay isang maliit na sekretarya na walang kakayahan at walang talento. At hindi siya masyadong gwapo. Eksakto. Akala ko pawang peke ang mga chismis, ngunit nagkatrabaho sila kaninang umaga. Ako ba sila ng mag-boyfriend at girlfriend? Itinuro ng lahat ang direksyon ni John at nakipag-usap sa isang masiglang talakayan, ngunit wala ni isang tao ang nakadama na si John ay karapat-dapat isang kasing ganda ni Ella. Ito ay lalo na ang kaso para sa ilan sa mga lalaking empleyado. Nasa bingit na sila ng pagkawala ng isip habang nakatingin kay John na may matinding selos na patay na 10 beses na. 83. Nagulat si Ella at biglang naging blanko ang kanyang isip. Hindi sumagi sa isip niya na totoo ang sinabi ni Michael. Hindi niya namalayang naging girlfriend niya si John. Tama na sa kalokohan na yan. Wala man lang nangyayari sa amin at hindi ko siya boyfriend. Galit na ginalit ni Ella ang mga tao at sinubukan ng lahat para mabawi siya. Katahimikan. Sa wakas ay sumagi sa kanyang isip na ang lahat ay hindi naiintindihan na siya ay may relasyon kay John dahil sa insidente kung saan napilitang umalis si Joseph sa kumpanya. Gayunpaman, hindi niya iyon ginagawa at si Stacy lang ang sinisisi niya. Sake. Natigilan din si John. Hindi niya akalain na ang walang kwentang bagay na kinasasangkutan ni Joseph ay haantong sa ganoon kalaking hindi pagkakaunawaan. Lahat kayo nagkakamali.
Hindi ako ang nobyo ni Miss Summers, at hindi niya ako kinaiinteresan. Paulit-ulit na iwinagayway ni John ang kanyang mga kamay sa pagtatangkang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Ano? Sinabi mo lang na hindi kita interesado. Tinuro siya ni Ella at tinanong. Ang mga salita ni John sa binanggit ang kanyang galit sa loob ng ilang sandali ng kanyang pagbabalik sa katinoan. Nagkaroon siya ng walang katapusang stream ng mga manliligaw na kinabibilangan ng mga anak ng makapangyarihang tao at kabataang individual na may malaking potensyal. Siya ay palaging isa na minamaliit ang iba sa kanyang mapagmataas na saloobin, ngunit John Som. Ihaw sinabi na hindi siya interesado sa kanya. Ito ay lubos na mapangahas. Ako. Hindi ko sinasadyang negatibo. Ang gusto kong sabihin ay hindi ikaw ang tipo ko, napagtanto ni John na nagkamali siya sa pagsasalita at nagmamadaling binago ang kanyang sarili upang mabawi ito. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pahayag ay tila nagpapalala ng mga bagay kaysa dati. Paano ito naiiba? Namula ang mukha ni Ella. Ang mga sinabi ni John ay maaaring hindi masakit, ngunit sila ay labis na nakakainsulto. Itinuring ni Ella ang kanyang sarili bilang isang maputi at magandang babae. Walang lalaki ang dapat na makalaban sa kanyang perpektong figure at malaglag patay na napakarilag hitsura. Maswerte si John na hindi siya sumabog sa galit matapos magbitaw ng mga nakakainsultong pananalita. Sinasabi ko ang totoo. Nang maramdaman ni John ang galit at pamatay na hangarin sa mga mata ni Ella, ang kanyang anit ay naging manhid at ang kanyang boses ay naging mas mahina. Si Stacy ay maaaring matikas ngunit medyo walang malasakit sa labas ng mundo, ngunit siya ay napakabanayad at mabait, bukod pa sa napakamaalalahanin sa kanya. Si Ella naman ay iba. Ang impresyon niya sa kanya ay na siya ay isang malakas, sexy, at dominanteng babae, isang taong magiging hamon para sa sinumang lalaki na manalo. Kung sino sa kanila ang type niya, tiyak na pupuntahan niya si Stacy dahil wala lang siyang nararamdaman kay Ella. Jerk. Ang lakas ng loob mong layuan ako kahit kailan hindi kita nilayuan sa pagiging ate mo. Pumunta sa impyerno. Nagalit si Ella. Itinaas niya ang paa niya at tinapakan ang instep ni John, tinusok ang mataas na kinuha niya habang nakataas ang ulo. Napabuntong hininga si John sa sakit at muling nakakuha ng unang kamay na kaalaman kung gaano kahirap intindihin ang mga babae. Nang mawala sa paningin nila ang mga figure ni Ella, isang grupo ng mga lalaking empleyado ang kumapit sa kanilang mga puso, halos parang naririnig na nila ang kanilang mga puso na dinudurog. Maaaring sinubukan ni Ella at John ang kanilang makakaya upang tanggapin ang lahat, ngunit ang paraan ng kanilang pakikisalamuha sa isa't isa ay nakapagpapaalaala ng malandi na pagbibiro, at tila ba sila ay nasa isang relasyon. Sa sobrang inggit ni Michael ay hinawakan niya ang kwelyo ni John at nagbanta, "I'm warning you, John. Tumigil ka na. Baliw ka. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko siya boyfriend. Hindi ko problema kung hindi ka maniniwala." Tinulak ni John si Michael. 84. Si John ay nasa napakalungkot na kalooban pagkatapos matanggap ang napakasakit na padyak na iyon mula kay Ella kanina, kaya natural na aasahan ng isang tao na asar siya kay Michael at kibot balikat ang lalaki bago umalis. Huwag kang umarte, bata. Maghintay lang. Hindi dito nagtatapos ito. Napasimangot si Michael habang pinagmamasdan ang likurang figure ni John na papalayo ng palayo. Hindi matanggap ni Michael na ang isang bumpkin na tulad ni John ang nanguna sa karera para makuha ang puso ni Ella, lalo na't ang una ay nanligaw sa kanya sa mas malaking bahagi ng isang taon upang tanggihan. Isang high-level meeting ang ginanap sa conference room ng hapong iyon, na puno na ng mga tao nang dumating si John kasama si Gracie. Halos lahat mula sa nangungunang brass ng kumpanya kung saan doon, kasama ang direktor ng pagbebenta na si Michael. Hindi inaasahan ni Michael na magiging karapat-dapat si John na makilahok sa pulong, kaya mula sa oras, sinulyapan niya ng masama ang direksyon ni John. Ilang sandali pa ay narinig na ang kalabog ng high heels at pumasok si Ella sa conference room kasama si Stacy. Tumahimik ang kapaligiran nang magpakita si Stacy. Pumunta sina Stacy at Ella sa mga pangunahing upuan at naupo, kasama sina Gracie at John ang pumwesto sa tabi ni Stacy. Si Gracie, bilang sekretarya ng Pangulo, ay may pananagutan sa pagtatala ng mga minuto ng pagpupulong at iba pang mga bagay, na ginagawa siyang isang kailangang-kailangan na bahagi ng anumang pagpupulong na kinasasangkutan ng Pangulo.
Si John, sa kabilang banda, ay halos walang silbi dahil wala siyang naiintindihan. Hayaan mo akong magbigay ng maikling pagpapakilala. Ito ay si John Walker. Siya ay isang bagong recruit na sekretarya para sa departamento ng presidente. Sinenyasan ni Stacy si John na tumayo at ipinakilala ito sa lahat. Ang kanyang direksyon para kay John ay sanayin siya sa pagiging katulong ng Pangulo sa hinaharap. Sa layuning iyon, ang pagpapahintulot kay John na magkaroon ng higit na karanasan sa pinakamataas na pamamahala ng kumpanya ay magiging mabuti lamang para sa kanyang pag-unlad. Itong si Mr. Walker dito ay bago sa aming kumpanya. Mukhang hindi nararapat na magtanong. Pumunta siya sa isang high-level meeting, Miss Young. Unang kinuwestiyon ni Michael ang kanyang desisyon dahil gusto niyang gamitin iyon bilang paraan para makahiya ng husto si John. Talaga. Siya ay isang bagong dating na walang propesyonal na kaalaman kung paano o ang kakayahang maging kapaki-pakinabang. Hindi ba kalabisan na hayaan siyang makilahok sa pulong? Sumasang-ayon ako. Ang pagpupulong na ito ay nagsasangkot ng mga lihim ng negosyo, kaya mas mabuting maging ligtas. Labis na nalito ang mga top-level executive na naisip nila na hindi na si John na lumahok sa mga pagpupulong sa antas pagkatapos lamang sumali sa pinakabagong. Kung mayroon man siyang alam hindi ay hindi materyal. Gusto kong sumali sa meeting. Hindi ba ako pinapayagang gawin iyon? Napasulyap si Stacy sa kabuuan ng silid, at agad niyang nalaman ang kanilang lugar at itinikom ang kanilang bibig. May iba pa bang madalas, Mr. Deval? Sa wakas ay tumahimik ang tingin ni Stacy kay Michael. Wala, Miss Young? Ngumiti si Michael ng alanganin. Marami siyang personal na karanasan kay John ngunit. Simulan na natin ang pagpupulong pagkatapos, nagpatuloy si Stacy sa kanyang maikling pambungad na, ang mga benta ay ang pangunahing ekonomiya na darating sa pahayag ng ating mga kita pati na rin ang ating mga prospect para sa inaasahang pag-unlad. Siguradong lahat ako ay dahilan kung bakit namin gaganapin ang pulong na ito ngayon ay upang talakayin ang aming pakikipagtulungan sa pagbebenta. Sige at ipaliwanag ang mga detalye sa lahat, Miss Summers. Sinulyapan ni Stacy si Ella na tumango bilang tugon at ikinabot ang kanyang laptop sa projector, at ang malaking screen sa harap o. Halos 80% ng bahagi ng merkado sa mga channel ng pagbebenta ng Palanan City ay kasalukuyang kinokontrol ng tatlong pangunahing distributor. Sa tatlo, ang unang ranggo na distributor ay ang Wick Group, na kumokontrol sa 43% ng mga channel sa pagbebenta ng merkado. Ito ay hindi lamang limitado sa mga pampaganda. Kasama rin dito ang iba pang Fi-commerce, halimbawa. 85. Nasa pangalawa ay ang West Praise Group, na kumokontrol sa 22% ng mga channel ng pagbebenta, at sa ikatlo ay ang Onyx Enterprises na may 14%, ang natitirang 20% ay hawak ng ilang maliliit hanggang katamtamang laki ng mga distributor at ahente, mahusay na paliwanag ni Ella habang ini-hover niya ang kanyang cursor sa screen at nag-click sa ilang grupo ng data. Bilang isang tagagawa, hinihiling ng Elegante Group ang mga distributor na pangasiwaan ang wholesaling, promosyon, at iba't ibang pagsasama-sama ng mga mapagkukunan bago tuluyang maabot ng mga produkto na kanilang ginawa ang merkado. Sa makatuwid, ang mga distributor ay isang mahalagang link, at mayroong dalawang posibleng ruta ng pagbebenta para sa Elegante Group. Ang una ay ang pakikipagtulungan sa tatlong pangunahing distributor, ngunit dahil ang tatlong pangunahing distributor na iyon ay kakompetensya ng bawat isa, ang Elegante Group ay maaari lamang pumili ng isa sa kanila para sa pakikipagtulungan. Ang pangalawang ruta ay ang pakikipagtulungan sa ilang maliliit at katamtamang laki ng mga distributor at ahente. Napakarami sa kanila, at medyo hindi nahuhulaan dahil hiwalay silang kumilos sa isa't isa. Gayunpaman, sila ang pangunahing focus ng departamento ng pagbebenta ng kumpanya. Habang ang unang ruta ng pagbebenta ay maaaring maprotektahan ang mga interes ng kumpanya ng comfortable, ang pangalawang ruta ng pagbebenta ay nagbigay daan sa kanila na tumago sa merkado at makakuha ng mas maraming kita. Sa makatuwid, ang dalawa ay maaaring magkasama ng walang anumang salungatan. Ang aming kumpanya ay nakikipagtulungan sa West Praise Group sa nakalipas na 2 taon at malapit nang mag-expire ang kontrata. Humihingi na ngayon ang West Praise Group ng 10% komisyon para i-renew ang kontrata, o. Otherwise, hindi nila ito pipirmahan. Mayroon bang may anumang opinyon tungkol dito?
Medyo nagtatampo si Ella. Sa pagkakaalam niya, isang bagong tao ang yumako sa posisyon ng West Praise Group's chairman ilang buwan lang ang nakalipas, at ang taong iyon ay walang awa na ambisyoso, na pinatunayan ng kanilang pagtatangka na maghanap ng mas malaking kita para sa kanilang kumpanya sa halaga ng kita ng mga manufacturer. Ito ay pareho para sa lahat ng mga kasosyo ng West Praise Group at hindi lamang ang Elegante Group. Ang aming tubo ay halos 20% lamang sa kabuuan, at ang bilang na iyon ay tiyak na bababa kung babawasan namin ang sahod ng empleyado at iba pang iba't ibang gasto sa pagpapatakbo. Ang mga hinihingi ng West Praise Group para sa 10% ng tubo halos araw. Pagnanakaw. Talaga. Maraming iba pang mga distributor, at sa paraang nakikita ko ito, maaari pa rin nating piliin na makipagtulungan sa Onekpis Enterprises. Hindi natuwa ang ilan sa mga mas nakatataas na numero sa kumpanya at iminungkahi na makakuha ng kumpanya ng bagong bahagi ng negosyo. Hindi ito magiging matagumpay. Parehong mga kakumpetensya ang Onekpis Enterprises at ang West Praise Group. Kung tayo tulungan sa Onekpis kahit na dati ay nakikipagtulungan kami sa West Praise, maaaring makipagsamantalahin ng Onekpis ang pagkakataong gumawa ng mas malaking hinggil kaysa sa West Praise. Bukod dito, ang bahagi ng Onekpis sa mga channel ng pagbebenta ay mas mababa kaysa sa West Praise. Kung ang aming iminungkahing Coop-Iratayon ay matupad, ang aming mga aksyon ay malamang na maging matipid, matalino at pound foolish. Ang ilan sa mga executive ng kumpanya ay nagpahayag ng kanilang mga gawain at sinuri ang mga kalamangan at kahinaan. Napakunot noon ni Stacy habang nakikinig sa napakaraming iba't ibang opinyon. Nararamdaman ang pananakit ng ulo at pakiramdam niya nag-aalala sa buong sitwasyon. Kung tinanggap niya ang pagpasok ng West Praise Group para sa mas mataas na komisyon, ang kanyang kumpanya at kung saan sila ay magiging malaking dako sa interes ng kumpanya. Sa kabaligtaran, kung pipiliin niyang makipagtulungan sa Onekpis Enterprises, malaki ang posibilidad na siya ay magiging mas malaking kawalan sa pagtatapos nito. Hindi rin ito isang matalinong hakbang. Sa kabuuan, alinman sa opsyon ay hindi kapaki-pakinabang para sa Elegante Group. Iyon mismo ang isyu na gabag kay Stacy nitong mga nakaraang araw. Nag-overtime sila ni Ella para mag-usap. Si John ay nasa kawalan. Wala siyang naintindihan kahit isang bagay kahit na nakikinig sa diskusyon mula sa V86. Gayunpaman, may napansin si John na kakaiba. Miss Young. Ang bahagi ng weak group sa mga channel ng pagbebenta ay unang nirerango, kaya bakit hindi natin isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa kanila? Curious na tanong ni John. Ang weak group ay tila malabo na tumawag, ngunit hindi niya matindaan kung saan o kailan niya narinig ang tungkol sa kanila noon. Sa sandaling itanong iyon ni John, natahimik ang buong conference room. Napalingon sa kanya ang lahat at kakaiba ang tingin sa kanya na parabang nakatitig sa isang tulala. Mukhang wala ka pang ginawang takdang aralin bago ka pumunta rito, Mr. Walker. Paanong hindi mo malalaman kahit ang pinakapangunahing pangkalahatang kaalaman? Isang mapanuksong ngiti ang bumungad sa mukha ni Michael. Pangkalahatang kaalaman. Tungkol saan? Natarante si John. Pinapahiya mo ang sarili mo, John. Di bale, sasabihin ko sayo. Galit na pinandilatan ni Ella si John at sinabing, ang mga channel ng pagbebenta ng weak group sa mga tuntunin ng mga pampaganda ay pawang mga high-end at luxury goods. Maraming kilalang malalaking pangalan ng mga kosmetiko at mga luxury goods ang ipinasa sa kanila para ipamahagi. Sila ang pangunahing ahente ng rehiyon para sa buong Palanan City at iba pang mga kalapit na lungsod. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ella, ang mga cosmetics na ginagawa namin ay mid to high-end. Nagsimula kaming lumapit sa weak group para talakayin ang potensyal na pakikipagtulungan noong nakaraan, ngunit hindi kami tinanggap. So you see? It's not that we don't want to cooperate with them, but rather, sila ang hindi interesado sa kumpanya at brand natin. Hindi pa rin kami sapat na mapagkompetensya. Naiintindihan mo na ba kung bakit ngayon? Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inis matapos ipaliwanag ang lahat sa isang hininga. Natarante siya kung bakit magdaraw si Stacy ng ganoong mataas na antas na pagpupulong at pipilitin niyang dalhin ang isang walang alam na John. Wala siyang ibang layunin doon kundi ang mapahiya ang sarili niya at si Stacy. I see. Ngumiti si John ng alanganin.
Hindi niya inaasahan na gumawa siya ng ganoong kalaking kalokohan sa publiko. Agad siyang namula at walang ibang gustong ibaon ang sarili sa isang butas. Mabuti ang kamangmangan, ngunit ang kamangmangan at katangahan ay isang recipe para sa sakuna. Humalaklak si Michael sa disdain at nanunuya. Umiling ang mga tao at tiningnan si John bilang isang biro. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ng isang tao at ang tunog. Umalangaw-ngaw sa buong conference room. Kaninong phone galing yan? Hindi ba nila alam na bait na ilagay ito sa tahimik o isara ito sa panahon ng isang pulong? Ito ay hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Nagpalitan ng pagtataka ang bawat isa sa isa't isa hanggang sa huli, natukoy nila ang pinanggalingan ng ring at sabay-sabay na ibinoling ang atensyon kay John. Ito ay sa akin. Natigilan si John. Nilabas niya ang cellphone niya at nakita niyang nagre-ring ito. Kakabigay lang ni Stacy sa kanya mga 2 days ago, kaya medyo bago ang number niya. Hindi alam ng maraming tao ang kanyang numero ng telepono, kaya nagulat siya nang tumunog ito. Ay, lalong nahihiya si John, at hindi maipahayag ng mga salita ang labis na kahihiyan na naramdaman niya. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Stacy sa mga mata. Ginalaw niya ang hinlalaki niya para tanggapin ang tawag ngunit agad siyang pinigilan ni Stacy. Kung gusto mong sagutin ang tawag, pwede sa labas. Huwag gawin ito sa loob ng conference room. Napagkamalan ni Stacy na sinubukan ni John na sagutin ang telepono sa harap ng lahat, kaya naman ang sama ng loob niya. Nanggawa siya ng huling minutong desisyon na dalhin si John sa mahalagang pagpupulong kahit na alam niyang kulang si John, inaasahan na hindi niya dadalhin si John sa mesa. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinangarap na si John na wala nang naitulong, sa simula ay nagdudulot sa kanya ng labis na problema at mapahiya siya. Ganap. Hindi niya maiwasang pagsisihan ang naging desisyon niya. Kung alam niya magiging ganoon, wala siyang ag. Kasing pula ng kamatis ang buong mukha ni John at nagmamadaling lumabas ng conference room bitbit ang cellphone sa takot na mas magiging awkward pa kaysa dati. 87. Pagkalabas ni John sa conference room, huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at sinagot ang telepono. Kamusta? Kinakausap ko ba si Mr. John Walker? Si Bernard Wick ang nagsasalita. I wonder kung naaalala mo pa ba ako? Ang unang narinig ni John ay isang malakas na tawa ng matandang Bernard. Ah, ikaw pala, Elder Wick. May maitutulong ba ako sa iyo? Naalala kaagad ni John na si Bernard ang matandang pinagamot niya sa parke noong umaga. Nakita mo, hindi ko alam kung paano ka babayaran sa pagligtas mo sa buhay ko, kaya naisipan kong i-treat ka sa isang pagkain bilang tanda ng aking pasasalamat. Kailan ito magiging maginhawa para sa iyo? Nakangiting tanong ni Bernard. Ayos lang, Elder Wick. Nagawa ko lang kasi nandoon ako. Hindi mo kailangang maging magalang, agad na sabi ni John. Hindi mangyayari yan. Tinanggihan mo na ang aking bayad para sa iyong pagpapagamot. I won't feel at ease if I don't treat you to a meal at least, giit ni Bernard at parang sinsero ang tono nito. Dahil matigas ang ulo ni Bernard, naramdaman ni John na magiging kawalang galang niya kung ipagpatuloy niya ang pagtanggi. Bilang resulta, pumayag siya at sinabing, oo naman. I'm still at work now though, pero magiging free ako after work. Hindi problema. Magagawa ba ang 6 sa The Sovereign Hotel? Tanong ni Bernard. Oo naman. Pagkakasundo sa isang oras, ibababa na sana ni John ang telepono nang bigla siyang natauhan. Naalala niya na binigyan siya ni Bernard ng business card noong nakaraang umaga, at tila naalala niyang binasa niya ang mga salita, Chairman ng Wick Grow, sa card na iyon. Kuya Wick, mangyaring maghintay para sa isang sandali. May itatanong sana ako. Natigilan si John. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit parang pamilyar sa kanya ang Wick Group. Ang lumabas, si Bernard ay walang iba kundi ang Wick Group. Chairman. Tila hindi malamang na ang isang lugar na kasing laki ng Palanan City ay magkakaroon ng dalawang mayayamang pamilya na may parehong apelyido ng Wick. Elder Wick, gusto kong malaman kung ang iyong Wick Group ang namamahala sa Cosmetic Sales Channel, medyo nag-aalangan na tanong ni John. Oo, ang mga channel sa pagbebenta ng mga kosmetiko at ang regional na pamamahagi ng ilang mga high-end na brand ay isa lamang sa maraming negosyo sa ilalim ng aming kumpanya.
Maaari ko bang malaman kung bakit mo ito tinatanong, Mr. Walker? Naghihinalang tanong ni Bernard. Well, ang kumpanya ko ay ang Elegante Group, na pangunahing nakikitungo sa mid to high-end cosmetics. Ang aming kumpanya ay nag-iisip tungkol sa pakikipagtulungan sa Wick Group, kaya iniisip ko kung tuwang-tuwa si John nang malaman ang tunay na pagkatao ni Bernard at maikli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon sa matanda. Hindi problema. Maaari mong ihanda ang kontrata at pipirmahan ko ito kapag nagkita tayo para sa hapunan ngayong gabi. Masayang tumawa si Bernard. Talaga. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si John. Hindi kailangan salamat, Mr. Walker. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya ang kontratang ito ang pinakamaliit na kaya ko gawin. Anyway, mamaya na natin pag-usapan kapag nagkita tayo mamayang gabi. Nakangiting sabi ni Bernard at ibinaba ang tawag. Galing. Nakahanap na ako ng solusyon sa mga problema ni Stacy. Tuwang-tuwa si John sa biglaang pangyayari at malakas niyang tinulak ang pinto ng conference room at diretsong pumasok. Natigilan ang tunog ng lahat sa conference room at lahat ay napalingon sa John. Inakala nilang lahat na sinamantala ni John ang pagkakataong makaalis matapos gumawa ng kalokohan kanina kaya dumating ito. Wala ka pa at wala kang maiaambag sa pagpupulong na ito, Mr. Walker. Bakit ka pa bumalik dito nung ikaw? 88. Walang hiya. Ngumisi si Michael. Hindi siya pinansin ni John, mabilis siyang pumunta sa gilid ni Stacy, at tuwang-tuwang sinabi, mayroon akong magandang balita na sasabihin sa iyo, Miss Young. Posible na ang pakikipagtulungan sa Wick Group. Kakatapos ko lang ng dilsa. Gago ka ba, Mr. Walker? Pinutol ni Michael si John bago pa matapos ang huli. Nagsasalita. Nilinaw na sa iyo ni Miss S. Omers ngayon lang na hindi qualified ang kumpanya natin na makipagtulungan sa kanila. Hindi sila interesado sa kung ano ang aming inaalok. Mayroon ka bang Alzheimer o isang bagay? O mayroon ka bang alaala ng isang gold piece? Natawa si Michael kay John na parang si John ang buong circo. Halos ganoon din ang reaksyon ng iba sa karamihan at iniisip kung sinasadya ba ni John ang gulo. Tumahimik ka. Sinaman ng tingin ni John si Michael. Sino ang nagsabi sa iyo na ang Wick Group ay hindi makikipagtulungan sa aming kumpanya? Kakababa ko lang ng tawag mula sa chairman nila at napagkasundoan na nating pumirma ng kontrata ngayong gabi. Ano? Ang tawag na natanggap mo ay galing sa chairman ng Wick Group. Ang paghahayag ni John ay parang isang bombang halos nabalisa sa isipan ng lahat ng matataas na antas na executive sa conference room. Nagdedelusyon ka ba, Mr. Walker? Dapat mong malaman na may limitasyon ang pagmamayabang. Napahinto ka na ba para ikumpara ang iyong katayuan sa chairman ng Wick Group? Seryoso ka bang sinasabi na tinawag ka nila? Hindi ka pwedeng magseryoso. Oo. Ang Wick Group ay hindi lamang basta-bastang ordinaryong conglomerate ng negosyo. Ang Wicks ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang pamilya sa matataas na klase sa Palanan City. At ang chairman ng kumpanya ay walang iba kundi ang patriarch. Kumpara man lang sa kanya, for goodness sake. Ni hindi ka nababagay para pakinisin ang sapatos nila. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga executive at napatigil na lamang sa paggulong sa sahig. Ang sinabi ni John ay nagpatibay sa kanilang opinyon na si John ay may kapansanan sa pag-iisip o sadyang nagdudulot ng gulo. Sa Palanan City, ang karamihan sa mga pamilyang may mataas na uri ay nahahati sa first rank at second rank. Sa turn, ang apat na pangunahing pamilya ay may pinakamataas na ranggo sa mga unang ranggo na pamilya. Bagamat ang mga Wicks ay hindi isa sa apat na pangunahing pamilya, maaaring ituring sila ng isa sa mga unang klaseng pamilya. Sa mga tuntunin ng lakas at impluwensya nito, halos kapantay sila ng mga kabataan. Iyon lamang ay isang testamento sa pagpapahalaga ng Wick Patriarch. Baka hindi man lang ma-entertain ng Wick si Stacy kung bibisitahin niya sila, what more ang hamak na maliit na secretary na tulad ni John. Kung tutuusin, kung gusto nilang pag-isipang magtrabaho kasama si Stacy, noon pa nila tinanggihan ang Elegante Group. Hindi ka pa ba sapat, John? Galit na pinandilatan ni Stacy si John at mabilis na nawawala ng pasensya sa mga kalokohan nito. Alam na alam niya ang kasaysayan ni John, at kung may kakayahan si John na magkaroon ng relasyon kay Wicks, hindi sana siya nabuli ng husto ni
Iri Miss Young. Nagsasabi ako ng totoo. Nawala ang isip ni John. Akala niya ay matutuwa si Stacy na marinig ang mabuting balita, ngunit hindi niya akalaing hindi siya paniniwalaan ni Stacy kahit kaunti. Tumahimik ka. Isa pang salita mula sa iyo at wala ka na sa meeting. Ang magandang mukha ni Stacy ay naging yelo, at siya. Paulit-ulit na pinagtutuunan ng pansin ng lahat si John mula nang magsimula ang pulong. It act of grandstanding from him, which gave her no reason to trust any of his words. Si Ella naman ay napa-facepalm na at tinatakpan ang bahagi ng mukha. Sinaway niya si John sa kanyang puso. Hindi nahihiya sa sarili niya. Ay! Ibinuka ni John ang kanyang bibig ngunit nag-aalangan na magsalita pa. Kitang-kita niya na galit si Stacy at ayaw niyang mas lalo itong menas. 89. Sa anumang kaso, hindi nagmamadali si John na bigyang katwiran ang kanyang sarili. Kapag nasil na niya ang deal at napirmahan ang kontrata noong gabing iyon, wala nang magagawa si Stacy kundi paniwalaan siya. Sa pag-iisip na iyon, nagkaroon ng biglaang ideya si John at binago ang kanyang mga salita sa isang paikot-ikot na paraan. Ang punto ay, sa palagay ko ang aming kumpanya ay dapat magsikap na makipagtulungan sa weak group. Ito ang aming pinakamahusay na pagpipilian sa kasalukuyan. Katawa-tawa at hindi makatotohanan. Hinampis ni Michael ang mga kamay sa mesa at tumayo. Malaking kalokohan ang ginawa ni John sa kanya kanina kaya hindi na nag-abalang kutsain pa ni Michael si John. Sa halip, sinimulan niyang sabihin ang kanyang pananaw, Miss Young, bilang sales director ng kumpanya, ako ang may pananagutan sa anumang isyu na may kinalaman sa pagbebenta. Sa palagay ko ang aming kumpanya ay dapat na patuloy na makipagtulungan sa West Praise Group, at iminumungkahi ko na ang magkabilang panig ay magsagawa ng isang negosasyon at magsikap na bawasan ang kanilang mga hinihingi sa kita sa halos 5%. Ipinagpatuloy niya, bukod dito, maaari din tayong pumunta sa pangalawang route ng pagbebenta sa pamamagitan ng pagpapataas ng pakikipagtulungan sa ilang maliliit hanggang katamtamang laki ng mga distributor at ahente. Maaari naming subukan na makinabang mula dito hanggat maaari upang mabawi ang pagkawala ng 5% kita na iyon. Ngumiti si Michael nang may pagmamalaki at ibinigay ang kanyang detalyadong pagsusuri sa mga kalamangan at kahinaan. Nang matapos siyang magsalita, sumambulat ang mainit na palakpakan sa conference room. Kamangha-manghang gaya ng dati, Mr. Deval. Tulad ng inaasahan ng isang propesyonal na tindero. Napakahusay na pagsusuri ng isa sa aming napakatalino na mga talento. Oo, mababawasan ang pagkalugi ng kumpanya natin kung susundin natin ang kanyang mungkahi. Magandang ideya talaga ito. Isang grupo ng mga high-level executive ang nagbigay ng papuri kay Michael at nagpahayag ng kanilang suporta para sa kanyang mungkahi. Maging si Stacy ay hindi napigil ang tumango bilang pagsang-ayon. Isinaalang-alang niya ang plano noon at nadama niya na ito ang pinakamabisang paraan sa ngayon. Ang tanging disbentaha ay ang balanse ng kapangyarihan ay maaaring mapunta sa West Praise Group kung ang Elegant Group ay gumawa ng mga konsesyon. Kung gayon, ang huli ay maaaring nasa isang napaka-passive na posisyon para sa hinaharap na mga pakikitungo sa negosyo. Naipaliwanag ito ni Mr. Deval. May iba pa bang opinyon? Sabi ni Stacy, sa kalumingon kay Ella. Namumula ang mukha ni Ella at napakagat ng ngipin. Pagkatapos ng maraming pag-uusap tungkol sa bagay na iyon sa nakalipas na 2 araw, napagpasyahan niya na ang kumpanya ay mas mahusay na pinaglingkuran sa pagsisikap na makamit ang pakikipagtulungan sa weak group. Sa kabutihang palad o sa kasamaang palad para sa kanya, inilagay ni John ang kanyang mungkahi bago niya ginawa. Ang higit na nakababahala ay ang katotohanan na binansagan siya ng lahat na tanga dahil dito. Kung susuportahan niya ang ideya ni John, halos tiyak na magiging tanga rin siya sa paningin ng iba. Miss Young. Ay. Sa tingin ko, mas mabuting subukan at makipagtulungan sa weak group. Malungkot ang ekspresyon ni Ella, ngunit kalaunan ay nagpahayag pa rin siya ng kanyang iniisip. Ano? Laking gulat ng lahat na halos mahulog ang kanilang mga panga sa lupa. Walang mag-aakalang magkakapareho ang pananaw ni Ella sa tanggang John na iyon. Anong ibig mong sabihin, Miss Summers? Alam mo bang imposibleng makipagtulungan sa weak G Mr. Walker ng kusa dahil sa iyong espesyal na relasyon sa kanya? Nagbago ang ekspresyon ni Michael, oo.
Nakalimutan ko na sana ang tungkol dito kung hindi mo nabanggit, Mr. Deval. Mga alingaw-ngaw tungkol kay Mr. ilang araw. Palagi kong iniisip na ito ay isang chismis lamang, at dapat kong aminin na medyo nakakagulat na malaman na ito ay totoo. Halos lahat ay nakarinig ng mga alingaw-ngaw at nabigla nang makita na ito ay napatunayang totoo. Ang suporta ni Ella kay John ay kinumpirma ang katotohanan ng mga chismis na iyon. Grr! Napatulala si Ella. Handa na siyang tretuhin bilang isang tanga, ngunit talagang hindi siya handa na harapin ang isang sitwasyon kung saan ang lahat ay naligaw upang maniwala sa mga salita ni Michael. Wala siyang ideya kung paano pa siya magmakaawa na ipaliwanag ang sarili ngayong naniniwala na ang lahat sa chismis na boyfriend niya si John. Siyam na po. Ikaw. Ang girlfriend ni John. Totoo ba yan? Nawala sa bibig niya ang gulat na dumating kay Stacy. Malawak na gap. Malinaw niyang naalala na hindi talaga gusto ni Ella si John nang magkita sila 2 araw na ang nakakaraan, at si Ella pa nga ang tumatawag sa kanya na ate. Hindi niya inaasahan na magiging malapit sina Ella at John sa loob lamang ng 2 araw, at ang mas kapansin-pansin ay ang relasyon nila ay naging malapit na, Godspeed. Bilis. Hindi niya ako girlfriend, galit na pinandilatan ni Ella si Stacy at naisip niya, lahat lang ito dahil ako ang sisihin sa iyo pagkatapos mong tanggalin si Joseph. Hindi naman. Hindi ko siya girlfriend, Iria. Miss Young. Wala tayong kinalaman sa isa't isa, please believe me. Paulit-ulit na ikinaway ni John ang kanyang mga kamay bilang pagpapakita ng pagiging totoo dahil ayaw niyang magkamali si Stacy sa relasyon nila ni Ella. Ikaw, nagngangalit si Ella sa galit at hindi maintindihan ang gustong iparating ni John sa kanyang mga kilos. Sabik na sabik siyang linawin ang hindi pagkakaunawaan sa harap ng lahat na halos pakiramdam niya ay nag-aalala siya na mahuhulog ito sa kanya. Seryoso ba siya? Saan niya nakuha ang ganoong klaseng pagtitiwala? Nagnganga ang ngipin ni Ella. Buti na lang kaya niyang pigilan ang sarili sa halip na bumangga sa galit. Tumingin si Stacy kay John, pagkatapos ay kay Ella, at tila may na-realize bago pilit na ngumiti at sinabing, sige. Balik sa trabaho. Ibahagi ang iyong opinyon ng detalyado sa amin, Miss Summers. Huminga ng malalim si Ella at sinubukang pakalmayan ang sarili. Ang pag-unlad ng aming kumpanya ay umabot na sa bottleneck. At ang lahat ng nakukuha namin sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa West Praise Group ay katatagan at pagwawalang kilos. Walang anumang pag-unlad. Ang Week Group ay higit na may kakayahan kaysa sa West Praise Grow Up sa mga tuntunin ng pagbabahagi at impluwensya ng channel sa pagbebenta, kaya ang tanging paraan upang sumulong ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Week Group. Maaaring mapanganib ito, ngunit naniniwala ako na ito ay isang pagkakataon na sulit na ituloy. Pagkatapos magsalita ni Ella, hindi napigilan ng mga senior figures sa kumpanya na makisali sa isang mainit na usapan. Bagamat pareho ang pananaw ni Ella kay John, walang basehan ang rant ni John kanina, at nakakapagtaka kung may maniniwala sa kanya. Sa kabaligtaran, ang pagsusuri ni Ella ay propesyonal at may mahusay na batayan, kaya nagpahiram ng higit pa. Kredibilidad sa kanyang opinyon. Tama si Miss Summers. Ito ay isang malayong pananaw. Agree din ako sa point of view ni Miss Summers. Ang kahilingan ng West Praise Group para sa mas maraming kita ay lubhang nakakapinsala sa mga interes ng aming kumpanya. Maaari rin nating samantalahin ang pagkakataon na subukang makipagkasundo sa Week Group. Hanggat ito ay matagumpay, ang mga prospect ng aming kumpanya para sa pag-unlad sa hinaharap ay walang alinlangan na mas malawak. Ang ilan sa mga mataas na antas ng progresibo ay nagsimulang suportahan si Ella, ngunit ang mas konserbatibong senior executive ay nadama pa rin ang pamamaraan ni Michael ay mas matatag. Namula ang mukha ni Michael bago namula. Bilang manliligaw ni Ella, ibibigay sana niya ang kanyang walang pasubaling suporta sa nakaraan. Naku, John was the F. Imagine how hurt he felt that Ella chose to support John instead of him. Ang pagsangayon sa pananaw ni Ella ay katumbas ng pagyuko ng ulo kay John at pag-amin ng pagkatalo. Iyon ang huling bagay na gusto niya. Miss Young, naniniwala pa rin ako na dapat magpatuloy ang aming kumpanyang makipagtulungan sa West Praise Group. Una sa lahat, katwiran ni Michael, kaunting pag-asa para sa amin na magkaroon ng pakikipagtulungan sa Week Group. Nauubusan na tayo ng oras, at ang mga pagkakataon.
Pagpapatuloy ni Michael, pangalawa, 1 taon ang termino ng kontrata. Maaari tayong makipagtulungan sa West Praise G. Pakikipagtulungan sa weak group para sa susunod na yugto. Sa ganoong paraan, umuunlad ang pag-unlad ng kumpanya sa hinaharap. 71. Mahigpit na pinanghawakan ni Michael ang kanyang paninindigan dahil gusto niyang labanan si Ella, kundi dahil tinarget niya si John. Magandang ideya yan. Mabagal at matatag ang panalo sa karera. Dapat muna nating itago ang katatagan at gamitin natin iyon para makapasok sa merkado. Ilang konserbatibong pag-iisip na senior executive ang nagpahayag ng kanilang suporta. Hindi, walang kwenta ang pagkanta ng 1 taon. Kung ang aming kumpanya ay gagawa ng konsesyon sa oras na ito, ang balanse ng POR sa deal na ito ay lilipat sa mga kamay ng West Praise Group. Magiging mas mahirap para sa amin na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa susunod na yugto. Tutol naman si Ella. Dahil ang kanyang mga opinyon ay naiiba kay Michael, ang mga radikal at konserbatibo ay nagsimulang makipagtalo sa isa't isa pati na rin, na walang panig na sumusuko sa isa't isa. Sige, lahat. Manahimik ka. Tinapik ni Stacy ang mesa, nag-udyok sa lahat na isara ang kanilang mga bibig ng maingat. Dahil may dalawang magkaibang pananaw, hahayaan kong kumilos ang magkabilang panig sa kanilang magkahiwalay na mungkahi. Si Mr. Duvall ang mamamahala sa pakikipagnegosasyon sa West Praise Group tungkol sa profit margin, habang si Ms. Summers ang mananagot sa pakikipagnegosasyon at pakikipagtulungan sa weak group. Maaari kang makipag-ayos ng hiwalay ngunit sabay-sabay, at inaasahan ko ang isang sagot sa loob ng 2 araw. Nagdesisyon si Stacy at itinoon ang atensyon kay Michael. Mr. Duvall, tungkol sa negosasyon sa West Praise Group tungkol sa mga margin ng kita at sa kasunod na pagpapalawak sa pamamagitan ng aming pangalawang ruta ng pagbebenta, gaano kakatiyak na gagana ito? Higit sa 70% tiwala. Mariing sabi ni Michael. Magandang balita iyan. Mahusay, maaari mong simulan ang iyong mga talakayan sa West Praise Group. Siguraduhing bawasan ang kanilang tubo sa mas mababa sa 5%. Tumango si Michael. Ms. Summers, gaano kakatiyak sa pakikipagtulungan sa weak group? Napatingin si Stacy kay Ella. Ay! Naiwang nakabukas lang ni Ella ang kanyang bibig. Alam niya na ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap, at hindi siya lubos na nagtitiwala sa kanyang mga pagkakataon. I'm 100% sure. Pinili ni John na tumayo sa pinakamahabang oras. Natigilan ang lahat dahil hindi nila inaasahan na muling magbo-voice out si John. 100%. Tiyak na marunong kang mag-bluff. Ngumisi si Michael. Hindi niya talaga maintindihan kung saan nakuha ni John ang ganoong klase ng tapang at pagtitiwala. Pareho rin ang naramdaman ng lahat. Para sa kanila, hindi lang clown si John, siya ang buong circo. Tanging pangungutya at pangungutya lang ang makikita sa kanilang mukha. Hindi pa ba sapat na gulo ang ginawa mo, John? Galit na pinandilatan ni Stacy si John, at ramdam niya ang pananakit ng dibdib niya sa galit. Sinasabi ko ang totoo, Miss Young. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong pumirma ng isang pledge. Sabi ni John na walang pag-aalinlangan. Oo naman. Hahawakan kita sa iyong mga salita. Sabi ni Michael bago pa man makasagot si Stacy. Kung hindi ka makakakuha ng kontrata sa weak group, dapat kang magbitiw kaagad. Baka sa mukha ni Michael ang saya dahil walang makikipagkompetensya sa kanya para kay Ella kapag na-kick out si John sa kumpanya. Deal. At kung gagawin ko. Sinaman ni John ng matalim na tingin si Michael. Imposible. Ngumisi si Michael. Pakli ni John, walang imposible. Tinatanong kita paano kung. Well, kung makakapag-secure ka ng kontrata sa weak group, magre-resign ako kaagad. Napangiti si Michael na dati ay sinubukan ang antas ng pinakamahusay na makipagtulungan sa weak group, ngunit kahit anong pagsisikap ay walang saysay sa huli. Samantala, si John ay isang walang kakayahan na small-time secretary. Ang sitwasyon sa kamay ay mabilis na kumilos, at siya ay nagtitiwala na si John ay mabibigo ng Miss Era. Patas na. Si Miss Young at ang lahat ng naririto ang magiging saksi sa ating kasunduan. Ngumiti si John. Tina-target na ni Michael si John mula pa noong una silang nagkita, at matagal nang nawalan ng pasensya si John kay Michael. 72.
Ginagawa mo lang ng eksena. Malungkot na pinandilatan ni Stacy si John. Hindi niya akalain na kaya ni John na makipagtulungan sa weak group, at iniisip niya kung kaya niyang patalsikin si John sa kumpanya kapag natalo siya. The point is, nauubusan na tayo ng oras. Makikipag-ayos sina Miss Summers at Mr. Walker sa weak grow up. Kung kayong dalawa ay hindi makakuha ng anumang karapatang makipagtulungan sa kanila sa loob ng 2 araw na ito, magpapatuloy kayo ayon sa pamamaraan ni Mr. Deval. Ginawa ni Stacy ang kanyang huling desisyon. Alam ni Stacy na mahihirapang makipagtulungan sa weak group, kaya inilagay niya ang lahat ng pag-asa niya kay Ella dahil hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang si John sa anumang paraan. Inaasahan na makita kang matanggal sa trabaho sa isa pang 2 araw, Mr. Walker. Napangiti si Michael na parang nai-imagine niyang tinapakan ang ulo ni John. Lahat ng executive ng kumpanya ay umiling sa dismaya at tumingin kay John ng masama. Walang nag-iisip na mananalo si John. Na-dismiss ang pagpupulong. Agad namang lumabas ang lahat sa conference room. Halika sa aking opisina, John. Dumaan si Ella kay John at nagpakawala ng malamig na singhot. Pinitik ni John ang kanyang ilong at sinundan si Ella sa kanyang opisina. Nang makita ang medyo maasim na mukha ni Ella, hindi napigilan ni John na magtanong, may problema ba, Miss Summers? May nangasar ba sayo? Sa tingin mo? Diretsyong pinasabog siya ni Ella at ibinagsak ang mga dokumento sa desk. She glared at John angrily and blasted, "Are you insane, Leon? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap para sa aming kumpanya na i-strike ang pakikipagtulungan sa weak grow up? Bakit kailangan mong tumaya kay Michael nang walang dahilan? Ako ay magiging tapat sa iyo. Wala akong tiwala sa ating mga pagkakataong magtagumpay, kaya huwag kang lalapit sa akin na umiiyak kung natalo ka at kailangan mong umalis sa kumpanya." Galit na galit si Ella na parang gusto na lang niyang lumapit kay John at ibuka ang ulo nito para tingnan kung puno ng mga gisantes ang kanyang brain. Humalaklak si John at sinabing, "Akala ko seryoso. Don't worry, hindi ako papatalo sa kanya. Di ba sabi ko kanina sa conference room nakipagkasundo na ako sa chairman ng weak group? Pipirmahan natin ang kontrata mamayang gabi." Lalong napahagulgol si Ella at tumawa sa kabila ng galit. O talaga? Kung ganoon nga, bakit hindi mo na lang siya pirmahan ngayon? Bakit maghihintay hanggang gabi? Oh, well, tinatrato ako ng chairman ng weak group ng hapunan ngayong gabi. We agreed to sign the contract TN, simpleng paliwanag ni John. Walang katapusan ang kalokohan mo ha. You're telling me inimbitahan ka ng chairman ng weak group sa hapunan. Sino ka sa tingin mo? Nagsisimula na akong isipin na isa kang mapilit na sinungaling. Si Ella ay nanginginig sa sobrang galit. Nakikita niya ang mga walang hiyang tao noon, ngunit hindi niya nakita ang isang taong walang hiya gaya ni John. Ang kanyang skin ay mas makapal kaysa sa pader ng lungsod at halos hindi natatagusan. Hindi ako nambobola. Nagsasabi ako ng totoo. Walang magawang sabi ni John. Tama na. Wala ako sa mood makinig sa kalokohan mo. Wala na tayong gaanong oras na natitira, kaya mas mabuting huwag mag-aksaya ng kahit isang segundo pa. Pupunta tayo ngayon sa weak group para pag-usapan ang kooperasyong ito. Pinigil ni Ella ang galit, hinawakan ang braso ni John, at naglakad palabas. Inatasan ni Stacy ang negosasyon kina Ella at John sa meeting kanina, kaya kinailangan ni Ella na isama si John W. Si John na mag-isa lang ay hindi magiging patas sa kanya. Hindi na iyon kailangan. Gaya nga ng sinabi ko, naselyuhan ko na ang deal. Walang kwenta ang gumawa ng iba. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sasama ka ba sa akin o hindi? 73. Galit na tinitigan siya ni Ella. Naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at nasa bingit na siya ng sesabog sa galit. Ako. Napalunok si John matapos maramdaman ang nakamamatay na tingin ni Ella at bumaba ang tingin sa nakakuyom na kamao ni Ella. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na maaaring siya ay makakuha ng isang matinding bogbog mula sa kanya kung siya ay kaya magkano bilang dared magsabi ng isang salita. Ang pagsuntok sa kanya ang huling gusto niya. Okay, okay. Sasamahan kita. Ngumiti ng matamlay si John. Ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay nakasalansan laban sa kanya.
Sa anumang kaso, ang pakikipagtulungan ay natama na, kaya't magagawa ni Ella ang anumang gusto niya. Hindi naman iyon big deal para kay John, dahil pwede na lang niyang i-treat ito na sinasamahan si Ella sa paglalakad. Natutuwa kang gumawa ng matalinong pagpili. Malamig na ngumuso si Ella at kinaladkad ang hindi kapani-pani walang nag-aatubili na John sa opisina ng presidente. Pagkatapos ay hiniling kay Lily na i-print ang mga nauugnay na dokumento na gagamitin para sa pakikipag-ayos sa pakikipagtulungan. Kailangan din ni John ang kontrata, kaya sinemyasan niya si Lily na mag-print ng 2 pang kopya kung sakaling magkaroon ng emergency. Sa punong tanggapan ng week group, pinaandar ni Ella si John sa kanyang BMW at ipinarada sa labas ng gusali. Ang swerte mo sa pagkakataong ito, John. Malamig na bumantong hininga si Ella sa nakatabing pambabatikos kay John. Swerte ako. Paano? Labis na naguluhan si John. Sabi ni Ella, ang isa sa mga senior ko mula sa universidad ay ang manager ng Departamento ng Public Relations ng week group. Tatawagan ko siya, dahil naniniwala ako na makakatulong ito para maging maayos ang kooperasyon. Hindi nakakagulat na pinilit mong makipagtulungan sa week group sa pulong. May koneksyon ka sa kumpanya nila. Biglang natauhan si John. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Isa siya sa mga hinahangaan ko, at hindi ako hihingi ng tulong sa kanya kung walang ibang paraan. At saka, hindi naman masyadong mataas ang posisyon niya sa kumpanya, so it remains to be seen kung may maitutulong ba siya, Ella lamented. Ang isang admirer ay naiiba sa isang ordinaryong kaibigan, at hindi niya alam kung paano niya ito babayaran sa hinaharap kung siya ay may utang na loob sa kanya. Inilabas ni Ella ang kanyang cell at tinawagan ang kanyang senior. Hindi nagtagal, lumabas sa kumpanya ang isang matangkad at gwapong binata na nakasuot, kurbata, at leather na sapatos. Ang kanyang hitsura ay nagmukhang isang taong maalam sa negosyo. Dinala ni Ella si John para makipagkita sa kanya. Long time no see, Ella. Naningkit ang mga mata ng binata at nakangiting sinalubong si Ella. Minsang kinilala si Ella bilang pinakamagandang babae sa campus, dahil pangalawa lang ang kanyang hitsura kay Stacy. Ang binata ay gumugol ng higit sa 1 taon sa pagsisikap na makuha ang puso ni Ella, ngunit napilitan siyang talikuran ang kanyang pagsisikap matapos mabigang manligaw dito. Ang tagal na nang huli niyang nakita si Ella, at naging mas maganda siya kaysa dati. Kahit na siya sa isang salita makapigil hininga. Oo, matagal na. Salamat sa paghihirap para tulungan ako, Gilbert. Magalang nang ngumiti si Ella. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ito ay walang problema sa lahat. Pumasok ka na. Mag-uusap pa tayo sa loob, sabi ng binata. Nang makarating sila sa kanyang opisina, inutusan ni Gilbert ang clerk na magsali ng tig-1 tasa ng kape para kina Ella at John. Sino itong ginoong dinala mo, Ella? Sumulyap si Gilbert nang may pagdududa kay John. Hayaan mong ipakilala kita sa kanya. This is John Walker, a secretary to our company's president. Maikling pagpapakilala ni Ella sa kanilang dalawa. Nice to meet you, Mr. Florenzi. Ngumiti si John at nagkusa na batiin ang kabilang partido. Ah, so secretary lang siya. Ngumiti si Gilbert ng kalahating puso at tumingin kay John ng may A. Tiyak na antas ng paghamak. 74. Ang mga kalihim ay karaniwang naatasang gumawa ng sari-saring gawaing hindi sanay. Kulang sila ng tunay na talento at ang kanilang career development prospects ay hindi masyadong promising. Alinman. Bukod dito, ang Elegante Group ay nasa isang ganap na naiibang antas kumpara sa pangunahing kumpanya ng Week Group, dahil ang una ay isang maliit na subsidiary lamang sa ilalim ng Young Group. Bilang tagapamahala ng Departamento ng Relasyon sa Publiko, si Gilbert ay isang balbas lamang mula sa pag-promote sa nangungunang pamamahala ng kumpanya. Natural lang sa kanya na minamaliit ang isang hamak na sekretarya tulad ni John. Pag-uusapan namin ni Ella ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa negosyo. Pagtutulungan. Walang magagawa ang isang sekretarya na katulad mo kung mananatili ka rito. Sa tingin ko, dapat kang lumabas at maghintay, matipid na sabi ni Gilbert. Sigurado. Ipinagkibit balikat ito ni John dahil hindi naman niya kailangan na magkaroon ng anumang talakayan noong una. Akmang tatayo na siya at naghahanda na sa pag-alis, hinawakan ni Ella ang braso niya.
To be honest, Gilbert, si Miss Young ang nagayos para maging kami ni Mr. Walker. Ang namamahala sa negosasyong ito. Pakiramdam ko ay dapat siyang manatili dahil siya ay naatasan. With this responsibility as well. Awkward na ngumiti si Ella. Si Gilbert ay dating hinahangaan niya na ilang beses niyang tinanggihan noon. Ang awkward na nang hilingin niya kay Gilbert ang pabor na iyon, at sigurado siyang magiging kakaiba ang kapaligiran kung iiwan siya ni John na mag-isa. Gilbert. Medyo malungkot na nakasimangot si Gilbert, ngunit mas magiging masungit sa kanya na itaboy si John pagkatapos sabihin ni Ariel ang sinabing iyon. Gusto kong marinig ang mga detalye ng pagtutulungang ito, Ella, mahinahong pakiusap ni Gilbert. UC. Kinuha ni Ella ang mga kaukulang dokumento, iniabot kay Gilbert, at isa-isang ipinaliwanag ang intensyon ng kumpanya. Nanatiling tahimik si Gilbert at binuklat ang mga pahina gamit ang isang kamay habang tinatap ng paulit-ulit ang mesa gamit ang mga daliri ng kabilang kamay. Tungkol sa mga channel sa pagbebenta na kinasasangkutan ng mga pampaganda, pinili ng Wick Group na makitungo sa mga high-end at luxury goods lamang. Kung ang Elegante Group ay gumawa ng mga produkto na may katulad na tangkad, makakatulong siya upang mapaunlakan ang mga ito sa ilang lawak. Sa kasamaang palad, ang mga pampaganda ng Elegante Group ay hindi lamang umabot sa kinakailangang pamantayan. Nang walang anumang naunang president na kinasasangkutan ng gayong mga bagay, wala siyang magagawa upang matulungan siya. Price-wise, ang aming kumpanya ay maaaring maging flexible sa profit margin sa pamamagitan ng ilang percentage point. Iniisip ko kung magiging sapat ba iyon para tumulong ka sa pag-accommodate ng aming kahilingan. Sincere na tanong ni Ella. Ang pangmatagalang pag-unlad ng Elegante Group ay nakasalalay sa kanilang tagumpay. Pakikipagtulungan sa Wick Group, at handa si Ella na magsakripisyo ng kanilang kapalit ng mabungang pakikipagtulungan. Natatakot ako na medyo magulo pa ito. Ang mukha ni Gilbert ay tila nagmumungkahi na siya ay inilalagay sa isang masikip na lugar. Masyado bang mahirap ito kahit para sa iyo? Si Ella ay labis na nadismaya, at ang kanyang puso ay nanlamig sa isang iglap. Inaasahan na niya ang posibilidad na walang sapat na mataas si Gilbert. Posisyon sa kumpanya at malamang na hindi makakatulong, mas tumpak ang kaso. Baka makatulong pa ako. Ako ay nag-iisang responsable para sa mga channel ng pagbebenta ng mga pampaganda. Bagamat wala akong tungkulin para sa anumang panghuling desisyon paggawa, ako ay humigit kumulang 70 hanggang 80 na malaki ang porsyento ng kumpiyansa natin ito kung dadalhin ko ito sa G, sinabi ng buong tapang. Ang bagay na iyon ay higit pa sa kanyang kakayahan, at ang totoo, hindi siya kahit 1% tiwala. Gayunpaman, wala siyang choice kundi bumusina ng kaunti para hindi siya maliitin ni Ella. Talaga. Ang galing. Ipauubaya ko sa iyo kung gayon, Gilbert. Tatandaan ng aming kumpanya ang iyong mabait na kilos kung magiging matagumpay ang pakikipagtulungang ito. Tuwang-tuwa si Ella. Si Gilbert, gayunpaman, ay nagpatuloy, may isa pa akong dapat i-stress, Ella. Hindi ito magiging madali dahil mga kinakailangan, iminumungkahi ko na sabay tayong maghapunan sa isang hotel mamayang gabi at pag-usapan ito ng mas detalyado. 75. Isang pahiwatig ng ngiti ang bumungad sa mukha ni Gilbert. Hapunan. Sa isang hotel. Ang ekspresyon ng magandang mukha ni Ella ay nagbago ng husto. Hindi na siya baguhan sa trabahong pangnegosyo, agad niyang naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Gilbert. Malamang na hindi kumain ang layunin ni Gilbert. Mukhang hindi masyadong bagay na mag-dinner kami sa hotel, Gilbert. Sa tingin ko, mas makabubuti para sa amin ni Miss Young na i-treat ka sa isang pagkain bilang tanda ng aming pagpapahalaga kung matutulungan mo ang aming kumpanya na makamit ang matagumpay na pakikipagtulungan. Napangiti si Ella at inaliw ang sarili sa paniniwalang siya, bilang senior niya noong mga araw ng kanyang estudyante, ay nag-imbite sa kanya sa hapunan ng walang ibang intensyon sa isip. Hindi mo yata naiintindihan ang gusto kong sabihin, Ella. Alam mo naman na noon pa kita gusto, kaya ibibigay ko na lang sayo. Kung papayag kang maging babae ko, gagawin ko ang lahat para tulungan kang makuha ang kontrata. Mataktikang hiling ni Gilbert. Ano? Hindi pwede. Salamat sa iyong paghanga, Gilbert, ngunit ang lahat sa akin ay isang nakatatanda na iginagalang ko. I'm hoping na hindi ka lalampas sa linya. Hindi nasisiyahan si Ella.
Inaasahan niya na maaaring hindi magandang bagay na humingi ng tulong kay Gilbert, ngunit hindi niya inaasahan na si Gilbert ay magiging walang kahihiyan upang gamitin ang kanyang paghingi ng tulong upang gawin siyang kanyang kasintahan. Kailangan may maya-alok ka kung gusto mong masecure ang kontrata, Ella. Ang lahat ng ito ay isang bagay ng kapalit sa mga araw na ito. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maging girlfriend. Magiging masaya rin ako kung magpapalipas ka ng isang gabi sa akin sa isang hotel. Hindi napigilan ni Gilbert na makaramdam ng kaunting galit matapos muling tanggihan ni Ella. At nadama na walang saysay na itago ang kanyang tunay na kulay. Wala siyang kakayahan na tulungan si Ella na makamit ang matagumpay na pakikipagtulungan, kaya hindi mahalaga kung pumayag o hindi si Ella na maging kasintahan. Magiging masaya siya hanggat magagamit niya ang pagkakataong iyon para matulog kasama siya. Magpakita ng paggalang, Gilbert. Umasim ang ekspresyon ni Ella at napatayo siya ng may hampas sa mesa. Oh, pakiusap. Huwag mong subukan at umarte na parang ikaw ay mataas at makapangyarihan sa harap ko. Pareho kaming matanda, hindi papansin ang mga bagets na langgam na nasa paaralan pa. Dapat mong malaman ngayon ang mga kababaihan ay dapat na sulitin ang kanilang kagandahan sa kanilang kalamangan. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, baka wala ka ng isa pa. Sino ang nakakaalam, marami ka nang naging boyfriend pagkatapos tumuntong sa totoong mundo. Ngumisi si Gilbert. Dahil ang magkabilang panig ay nahulog na sa isa't isa, wala na siyang dapat ipag-alala. Wala kang kahihiyan. Sa sobrang galit ay dinampot ni Ella ang kape sa mesa at itinaboy ito sa mukha ni Gilbert. Natigilan si Gilbert, at natapon ang kape sa buong mukha at katawan. How dare you? Be asterisk. Naina si Gilbert sa nangyari at binigyan ng backhand slap si Ella sa mukha. Nagulat si Ella. Ang isang marupok na babae na tulad niya ay walang kapares kay Gilbert. Saktong sa pag-indayog niya palapit sa pisngi niya, biglang may sumulpot na malaking kamay sa harapan niya at mahigpit na hinawakan ang palso ni Gilbert. John! Nawala ang isip ni Ella at lumingon siya para makita si John. Ang kanyang puso ay tila lumaktaw sa isang tibok at siya ay hindi napuno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan. Pakawalan mo ako. Napaungol si Gilbert. Sinubukan niyang hilahin ang braso, ngunit hindi siya makawala sa pagpipigil ni John. Few of his efforts spurred him to raise his other hand and slap John in the face. Ikaw ang nagtanong. Malamig na ngumuso si John at binigyan si Gilbert ng pinakamamahal na backhand. Sampal. 76. Kasunod ng malutong na sampal na iyon, naramdaman ni Gilbert na nagpanting ang mga tenga niya nang bumagsak siya. Tumama ang kanyang noo sa sulok ng mesa at nagsimulang umagos ang dugo. Napaungol si Gilbert sa sakit at hinawakan ang kanyang noo, nakita na lamang niya ang kanyang mga kamay na nakahawak. Dugo. Papatayin kita. Pulang dugo ang mga mata ni Gilbert, at nag-uumapo ang galit sa kanyang puso nang sumugod siya kay John na parang baliw. Tumalon si John sa himpapawid, sinipa ang ibabang tiyan ni Gilbert, at pinabagsak si Gilbert sa dingding matapos ang pag-urong ng ilang hakbang. Iyon na siguro ang pinaka-nakakahiyang sandali ng buhay niya. Kalimutan mo na, John. Tara na. Nang makabalik sa katinoan si Ella, dali-dali siyang lumapit at hinawakan ang braso ni John. Sa mga nangyari, ang kooperasyon ay wala na at hindi na siya umasa dito. Ang gusto lang niya ay umalis ng mabilis hanggat maaari, baka lumaki pa ang mga pangyayari. Tumango si John at naglakad palabas kasama si Ella. Ihinto ang mga ito. Huwag mong hayaang makatakas sila. Pilit na bumangon si Gilbert at nagpakawalan ng dagandong. Sa oras na iyon, ang kaguluhan sa opisina ay nakaalerto na sa mga empleyado sa labas. May tumawag sa mga security guard ng kumpanya, 6 sa mga ito ang nagpatigil kay John at Ella ilang sandali matapos silang lumabas ng opisina. Humabol si Gilbert mula sa likuran at naging kumpiyansa nang makita niyang dumating ang mga security guard. Mr. Gore. Sinampal ako ng lalaking ito dito. Gusto kong matikman mo siya ng sarili niyang gamot. Bugbugin mo siya. Tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan na maaaring mangyari. Si Gilbert ay may masamang ekspresyon. Hindi siya kalaban ni John, ngunit sa paligid ng 6 na security guard, kumpiyansa siyang hindi kayang talunin ni John ang lahat kahit na may ilang kasanayan sa pakikipaglaban ni John.
Maasim ang ekspresyon ng pinuno ng seguridad dahil hindi lang gulo ang ginawa ni John sa kumpanya kundi nasugatan pa si Gilbert. How dare you make commotion in our company building? Nanghihingi ka ng gulo. Turuan mo siya ng magandang aral, guys. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ilang tao ang naglabas ng mga butute na kanilang dala at marahas na sumugod kay John. John, mag-ingat ka. Bulalas ni Ella. Ay 6 laban sa isa, at ang 6 ay may mga armas din. Kahit anong tingnan, halos 0 ang tsansa ni John na manalo. Parehong nag-aalala at walang magawa si Ella. Sa halip na umatras, sumulong si John na parang tigre na natagpuan ang sarili sa loob ng kaibigan ng mga tupa. Sinuntok at sinipa siya ng mga gwardya, ngunit wala sa mga atake nila ang nakita sa kanya. Umabot sa gitnang yugto ang pagpino ng enerhiya ni John sa kagandahang loob ng Energy Convergence Circle mula sa wala pang 10 segundo, lahat ng 6 sa mga security guard na iyon ay natamba sa lupa, at bawat isa sa kanila ay bumagsak ng mahina sa lupa. Natulala sina Gilbert at Ella nang makita ang nangyari. Pati ang mga empleyadong nakapaligid sa kanila ay natulala. Hindi nila pinangarap na magiging ganoon kalakas si John. Natalo niya mag-isa ang 6 na security guard at si alam ni Ella na nagkaroon ng alitan si John kay Joseph ilang araw na ang nakalipas at nasugatan ang ilang mga security guard ng kumpanya ng mag-isa. Gayunpaman, wala siya sa oras na iyon, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita ang sarili ni John. Mata. Laking gulat niya dahil ito ang unang pagkakataon na tunay niyang nakita ang kawalang takot ni John. Kamangha-manghang. Nagsimulang kuminang ang magagandang mata ni Ella at ang kanyang puso ay tumibok na parang isang USA. Siya ay 77. Sa wakas, naunawaan na rin ni Ella kung bakit pinuri ni Stacy si John sa pagiging gwapo. Ibinahagi niya ang parehong mga iniisip tulad ni Stacy sa sandaling iyon at naramdaman na ang matangkad at matayog na figure ni John ay ang pinaka-epitome ng gwapo. Bilisan mo. Tumawag ka ng pulis. Napasinghap ng mariin si Gilbert at napalitan ng gulat ang dati niyang malupit na ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung paano naging napakalakas ng isang hamak na sekretarya na tulad ni John. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwalang totoo iyon. Tama na. Ano ang nangyayari sa mundo? May galit na sumigaw mula sa likuran. Ang boses ay nagmula sa isang binata, na lumapit sa eksena mula sa malapit kasama ang ilan sa mga executive ng kumpanya. Ang binata na nanguna sa grupo ay walang iba kundi si Jensen. Nagulat siya sa kaguluhan na dulot ng away. Mr. Wick, lalagyan ng. Nagulat ang mga nanonood. Si Jensen ay apo ng chairman ng Wick Group na nagsilbing general manager ng kumpanya. Dumating ka sa tamang oras, Mr. Wick. May nanggugulo sa kumpanya namin at naging injured ako dahil dito. Kailangan mo silang dalhin sa hustisya. Tuwang-tuwa si Gilbert at parang sarat na gumapang sa paanan ni Jensen. Kahit na nasilaw ni John ang lahat sa kanyang napakahusay na kakayahan sa pakikipaglaban, ang Wicks ay isa sa pinakamataas na ranggo at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Palanan City. Si Jensen, bilang panganay na anak sa pamilya, ay maaaring wakasan ang buhay ni John sa isang kurot sa kabila ng kahangahangang mga kakayahan ng huli. Sino ang nagdulot ng gulo sa aming kumpanya? Ang lakas ng loob mo. Galit na galit si Jensen. Ito ay isang ganap na gulo doon, at Jensen ay hindi makita John dahil ang bilang ng mga empleyado na nanunood mula sa isang gilid na hamarang sa kanyang paningin. Siya yun. Siya na nga. Itinuro ni Gilbert ang direksyon ni John na may sama ng loob. Tapos na para sa kanya. Sa lahat ng mga taong nakakasama niya, kailangan lang niyang piliin ang weak group. Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Oo. Ang impluwensya ni Mr. Wick ay ginagawang mas madaling tapusin iyon. Mabuti. Lalaki para sa. Nagbulungan ang mga nanonood sa mahinang boses at ngumisi habang nakatingin kay John ng masama. Bilang mga empleyado ng weak group, ipinadama sa kanila ng panggugulo ni John na tila sila ay direktang kasangkot, sa kabila ng hindi iyon ang kaso. Lahat sila ay nakadama ng magkatulad na pagkamuhi kay John at walang ibang nais kundi ang wakasan ni Jensen ang mga kalokohan ng isang mayabang na tagalabas tulad ni John. Mr. Wick, ganun ba? Please let me explain, namutla si Ella sa takot at tumayo kaagad sa harapan ni John.
Bagamat hindi pa niya nakilala si Jensen, alam niyang ang Wicks ang may-ari ng Wick Group, Anne. Naku, walang pakundangang kumilos si John sa teritoryo ng Wicks para protektahan siya na sugatan niya si Gilbert at natamba ang 6 na security guard. Nagdulot ito ng napakalaking kaguluhan na halos tiyak na hindi magiging maganda ang wakas para sa kanya, lalo na ang salarin ni John. Mr. Walker. Ikaw. Gulat na napatingin si Jensen. Jensen. Hindi ko ine-expect na magkikita ulit tayo ng ganoon kaga. Ngumiti si John at binati si Jensen. Kilala ng lalaking iyon si Mr. Wick. Natigilan ng mga nanunood at halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Gilbert, masyadong, ay shell-shock. Hindi niya pinangarap na ang isang hamak na sekretarya tulad ni John ay makakaalam ng gene ng Wick Group. Na lumabas sa kanyang puso. John, him, you both, nagulat si Ella. Naguguluhan siyang tumingin kina Jensen at John at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa mundo. 78. Hindi pinansin ni Jensen ang pagtataka ng lahat. Mabilis siyang naglakad papunta kay John at sinabing may magalang na ngiti, ano ang nagdala sa iyo dito sa aming kumpanya, Mr. Walker? Oh, nandito ako para pag-usapan ang posibleng pagtutulungan, nakangiting sagot ni John. Pagtutulungan. Oh, ang ibig mong sabihin ay ang pagtutulungan ng Elegante Group at ng Wick Group. Tumawag lang sa akin ang lolo ko at sinabing pumayag siya na pumirma sa kontrata sa hapunan ngayong gabi. Bakit ka pumunta dito ng maaga? Nagulat si Jensen. Siya lang ang may pananagutan sa negosyo ng mga channel ng pagbebenta ng Wick Group, at kinausap siya ni Bernard tungkol dito sa telepono kanina. Well, eto si Miss Summers, ang assistant ng president ng company namin. Sinabi ko na sa kanya na napag-usapan na ang kooperasyon, ngunit hindi siya naniwala sa akin at nagpumilit na sumama sa akin dito. Walang magawang ngumiti si John at maikling ipinaliwanag ang buong sitwasyon, kasama na ang panggigipit ni Gilbert sa opisina. Kaya hindi ka nagsisinungaling nang sabihin mong nakipag-ayos ka na ng kooperasyon sa chairman ng Wick Group, na natiling blanko ang isip ni Ella. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na totoo ang lahat ng sinabi ni John sa pulong. Siyempre hindi. Naniniwala ka na sa akin ngayon, hindi ba? Ipinagkibit balikat ito ni John. Namula ang magandang mukha ni Ella at nahiya siya matapos mapagtanto kung gaano siya katanga. Ito lang ang ginawa mo, Gilbert. Matapos malaman ang dahilan ng kabiguan, nawala ng gana si Jensen at matalim na sumulyap kay Gilbert na may nakamamatay na tingin. Dahil sa gulat, nagmamadaling lumapit si Gilbert at sinubukang gumawa ng dahilan para sa kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali. Hindi, Mr. Wick. Hindi iyon ang nangyari, hindi ko. Ako. Tumahimik ka. Ayokong marinig ang alinman sa mga palusot mo. Si Mr. Walker ang pinarangalan na panauhin ng aming pamilya. Siguradong napapagod ka na sa buhay kung lumampas ka sa kawalan mo ng respeto sa kanya at sa kaibigan niya. Galit na galit si Jensen kaya sinampal niya si Gilbert sa mukha at muntik nang mapalipad ang huli sa isang tabi. Si John, na nagligtas sa buhay ng lolo ni Jensen, ay mas kapanipaniwala at mapagkakatiwalaan kaysa kay Gilbert sa paningin ni Jen. Maaaring ipaglaban ni Gilbert ang lahat ng gusto niya, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Ang pinarangalan na panauhin ng Wicks. Nagulat ang mga nanonood. Walang sino mang umasa na magkakaroon ng koneksyon si John kay Jensen, at mas nakakagulat na marinig na itinuring siya bilang isang kagalang-galang na panauhin. Napakalaking asosasyong iyon. Mr. Wick, wala akong ginawang ganoon. Siya ay nagsisinungaling. Please believe me, tinakpan ni Gilbert ang kanyang mga pisngi at determinado pa ring sumugod. Huwag kang lalapit sa akin. Ikaw ay tinanggal sa kumpanya na may agarang. Epekto. Labas. Sinipa ni Jensen si Gilbert, saka itinoon ang atensyon sa kanilang security guard sa tabi niya, security. Paki-escort mo siya palabas ng building. Walang personalan si John laban sa mga security guard, kaya nanatili siya sa kanyang lakas kapag lumalaban siya. Kaya naman, kailangan lang ng kaunting pahinga ng mga gwardya para mabawi ang kanilang lakas at makatayo pabalik. Matapos matanggap ang mga utos ni Jensen, sinimulan nilang hamakin si Gilbert dahil sa halos pagsangkot nito. Sila din.
Mr. Walker, gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa ngalan ng karumal-dumal na pag-uugali ng aming kumpanya at ng iyong kaibigan. Ngumiti ng paumanhin si Jensen at magalang na yumuko ang kanyang mga kamay para humingi ng tawad. Masyado kang magalang. Ayos lang basta madadaanan mo ang padalos-dalos kong pag-uugali. Napakamot ng ulo si John at medyo nakaramdam ng pagsisisi. Kung tutuusin, nasangkot siya sa isang away sa kumpanya ni Jensen at gumawa ng buong gulo sa kanilang lugar, ngunit si Jensen ang nagkusa na mag-apologize sa kanya. 79. Ngumiti si Jensen, tumingin sa oras sa kanyang relo, at sinabing, halos 4 na, Mr. Lobo. Maaari rin naman natili dito at maiwasan ang gulo ng pagkakaroon ng bumalik. I was thinking about calling my grandfather right now and we can head straight to the hotel for a early dinner. Okay lang ba iyon sa iyo? Sure. Tumango si John, ngunit bahagya siyang nag-alinlangan nang tumingin siya kay Ella sa tabi niya. Mabilis na naintindihan ni Jensen ang ibig sabihin ni John at nakangiting niyaya si Ella. Miss Summers, dahil kaibigan ka ni Mr. Walker, gusto mo bang sumama sa amin kung maginhawa para sa iyo? Salamat sa imbitasyon. Alam ni Ella na naimbitahan lang siya dahil kay John. Ang kanyang pagkamausisa sa relasyon niya sa Wicks ay nagtulak sa kanya na sumang-ayon sa imbitasyon ni Jensen pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa loob ng isa sa mga marangya at katangi tanging VIP room sa The Sovereign Hotel, Bernard. At umupo si Jensen kasama sina John at Ella sa mesa. Sa ilalim ng mga direksyon ni Bernard, ang mga waiter ay nagsimulang maghain ng alak at pagkain, lahat na kung saan ay ang pinakamahusay at pinakabihirang ng mga delicacy. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin noong isang araw. Iniaalay ko sa iyo ang toast na ito bilang pagpapakita ng aking pasasalamat. Todo ngiti si Bernard habang tinataas ang wine glass niya kay John. Masyado kang magalang, Elder Wick. Hindi naman masyadong mahirap sa part ko, kaya wag mo masyadong seryosohin, sabi agad ni John. Kinuha niya ang baso ng alak, nakipag-clink sa baso kay Bernard, at saka ininom ang buong baso ng sabay-sabay. Tumingin si Ella kay Bernard, pagkatapos ay kay John, at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Noong una, inisip niya na may kaugnayan si John kay Jensen, marahil bilang isang malayong kamag-anak ng Wicks, o dahil sa matagal na pagkakaibigan ng kanilang mga ninuno. Mga ninuno ng kanilang pamilya. Gayunpaman, tinawag ni John si Jensen sa kanyang unang pangalan, ngunit tinawag ni Bernard si John ng may paggalang, si Mr. Walker. Walang ideya si Ella kung ano ang nangyayari, at kung ano man ang relasyon nila ay isang ganap na gulo. Natigilan si Ella. Paminsan-minsan ay napapasulyap siya kay John, pakiramdam niya ay lalong nahihirapang unawain ang konsepto ni John bilang isang tao. Doon. Ilang beses na hindi niya mapigil ang magtanong kay John kung ano ang nangyari. Matapos isaalang-alang na ito ay hindi isang napakaangkop na pagkakataon upang magtanong ng isang bagay na tulad na, siya sa wakas ay nagpasya na huwag magtanong. Hindi nag-overthink si John tulad ng ginawa ni Ella at simpleng nakipag-usap sa paraan nila Bernard at Jensen nang hindi nakaramdam ng awkward. Samantala, hindi hihigit sa 1 o 2 inumin lang ang maipapakita ni Bernard sinseridad dahil kagagaling lang niya, kaya inutusan niya si Jensen na i-entertain ng maayos sina John at Ella in his behalf. Dahil babae si Ella at kailangan niyang magmaneho, nag-toast siya ng tsaa kaysa alak. Walang ganoong alalahanin si John, kaya nakipag-inuman siya kay Jensen. Parang lumaki silang dalawa. Matapos ang ilang tunog ng alak at matapos ang halos lahat ng pagkain, ang piging ay malapit ng matapos. Kinuha ni Bernard ang tea. Nandito lang. Inilabas ni John ang 2 kontrata na inilimbag ni Lily at iniabot kay Bernard. Alam ni Bernard na ihiwalay ang mga personal na bagay sa mga profesional na gumagamit sa negosyo, kaya binasa niya ang kontrata. Nabasa ko na ang kontrata, Mr. Walker. Sa nakikita ko, wala namang issue. Gayunpaman, gusto kong tumakbo sa pananabik. Masyado bang mataas? Bumilis ang tibok ng puso ni John. Wala siyang alam tungkol sa kung paano nagsagawa ang mga kumpanya ay hindi siya sigurado kung ang presyo na inilagay niya ay masyadong mataas o masyadong mababa. 100. Tumalon din ang puso ni Ella sa kanyang lalamunan. Sa wakas ay tinulungan ni John ang kumpanya na makakuha ng pagkakataon na makipagtulungan sa Wick Group, kaya talagang kahihiyan kung ang presyo ay naging hadlang.
Elder Wick, Sir, kung hindi ka nasisiyahan sa presyo, maaari nating bawasan ito ng ilang porsyento. Gayunpaman, maaari lang tayong mag-drop ng 5% punto sa pinakamarami. That's the most we will be able to compromise, Ella said with utmost sincerity and bring out her trump card in good faith. Hindi, na-misunderstood mo ako. Hindi ko sinasadyang mataas ang presyo. Sa tingin ko, medyo mababa. Ngumiti si Bernard at umiling. Ito ay, mababa. Natigilan si Ella at hindi makapaniwala sa narinig. Matagal na siyang sumali sa workforce, at sa lahat ng negosasyong pinagdaanan niya, ang mga kliyente ay palaging nagrereklamo tungkol sa presyo na masyadong mataas at kadalasan ay gagawin ang lahat upang subukang ibaba ito. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tao na nagsabi na ang presyo ay masyadong mababa. Talaga. Iminumungkahi ko na ibigay ng Wick Group ang iyong kumpanya ng 10% ng mga kita. Ano sa tingin mo? Nakangiting mungkahi ni Bernard. Sigurado ka ba? Napakagandang balita iyan. Pahintulutan akong magpasalamat sa iyo sa ngalan ni Miss Young, Elder Wick. Tuwang-tuwa si John. Bagamat wala siyang kaunting ideya pagdating sa mga presyo, maaari lamang itong maging magandang balita kung handang isuko ni Bernard ang ilan sa kita. Hindi ito isang biro, hindi ba? Natigilan si Ella at hindi makapaniwala ang ekspresyon nito. Naranasan niya pagdating sa panloob na gawain ng mga negosasyon, hindi tulad ni John na may kaalaman lamang sa mga karaniwang tao. Alam niya na ang tubo ng Wick Group ay humigit kumulang 16% o 17% lamang, ngunit handa si Bernard na ibigay ang 10% ng mga kita sa Elegante Group nang walang anumang kondisyon na kalakip. Ito ay katulad ng paghulog ng pera sa kondongan ng isa. Nagsimula nang magduda si Ella sa kanyang pananaw sa mundo. Huwag kang mabalisa, Miss Summers. Ang aking lolo ay isang tao ng kanyang salita. Tiyak na gagawin niya ang sinasabi niya at hinding-hindi siya magbibiro sa inyong dalawa. Nagmamadaling sabi ni Jensen. Oo, malaki ang utang na loob ko kay Mr. Walker, at ito ang pinakamaliit na magagawa ko para mabayaran siya. Bernard. Nakangiting tumango. Sa wakas, nabunyag na ginagawa ni Bernard ang lahat ng iyon bilang pasasalamatan. Sa wakas ay naunawaan na ni Ella kung paano nabuo ang relasyon ni John at Bernard, ngunit may katanungan pa rin sa kanyang isipan, ano kaya ang nagawa ng isang ordinaryong sekretarya na tulad ni John para makamit ang gayong matinding pasasalamat mula sa isang tulad ni Bernard. Bukod pa dyan, handa kaming pumirma ng 3 taong kontrata sa halip na sa karaniwang 1 taon na kontrata, kung ito ay sang-ayon sa iyong kumpanya. Maaari rin nating i-renew ito sa 3 taong termino sa hinaharap, dagdag ni Bernard. Masaya sana kami. Maraming salamat, Elder Wick. Tuwang-tuwa si John at paulit-ulit na nagpasalamat sa matanda. Pagkatapos ay kinuha ni Bernard ang kanyang panulat at isinusulat ang 2 bagong termino sa dulo ng kontrata. Ang una ay ang kanilang pagpayag na magbigay ng 10 pers. Sa wakas, pinirmahan ni Bernard ang kanyang pangalan, at pinirmahan din ito ni John sa ngalan ng Elegante Group. Mayroong 2 set ng kontrata, kaya bawat partido ay may hawak na 1 kopya. Matapos masecure ang kontrata, hindi napigilan ni Ella na kurutin ang kanyang pisngi at isipin kung nananaginip ba siya ng matagal. Isang masakit na sakit ang bumalot sa kanya at pinatunayan na hindi siya nananaginip. Lumabas ng hotel sina John at Ella at sumakay sa kotse. Sa kanilang pag-uwi, hindi na napigilan ni Ella ang kanyang pagkamausisa at tinanong siya, John, kumusta kayo ni Elder? Siya. Wala lang. Mayroon akong kaunting kaalaman sa medisina, at si Elder ay nahimite sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga ilang araw na nakararaan. Nandoon ako, kaya niligtas ko siya.